Hello, hello. Magandang buhay. Eto nga guys, at galing ako ng grocery. Pauwi na ako. Araw-araw ko ngayon namimili kasi nga nalalapit na yung bagong taon. Kaya talagang nag-unti-unti na ako ng pamimili kasi ayaw ko talaga or umiiwas ako sa sobrang traffic at saka sa siksikan. Kaya naman paunti-unti talagang bumibili na tayo ng mga stocks. Hi! Mga bata! At as usual, sa mga nakakapanood ng aking video, time-lapse po ulit tayo habang nagkukwento at mag-share ako sa inyo ng aking mga ganap at samahan na rin natin ng mga tips para sa mga may planong magkaroon ng sari-sari store. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, i-share ko lang sa inyo yung history nitong aking tindahan na dati nag-umpisa lang ako sa gulaman, sa mga candies na parang gusto ko lang meron akong libangan, meron akong um, pagkaabalahan ba bukod sa pag-aalaga sa mga bata. At alam nyo ba, dun nga nagsimula yon at hindi ko naman akalain na kakaririn ko na talaga siya. Kasi simula nung nakatikim ako ng kita, ng sariling kita, na galing sa pagod ko, sa tiyaga ko, sa diskarte ko, aba, ang sarap pala sa feeling. Kaya naman talagang kinarir ko na. Kaya hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, eto, um, buhay na buhay pa rin yung ating tindahan. Kahit maraming mga tindahan yung nagsulputan dito sa katabi ko. Pero hindi ko naman sinasabi na ako yung unang-una nagtindahan dito. Meron kami ditong kapitbahay na unang-una nagtinda sa akin. Siya lang yung tindahan dito dati. Pero ang mga tinda niya talaga, ano lang, mga candies. Kumbaga, parang libangan na rin niya kasi nga senior citizen na siya. So, siya nagpo-focus lang siya sa mga candies, sa ganun, mga pambata, laruan. Kaya naman, naisip ko magtindahan. Noong unang nahihiya pa ako kasi, syempre, panigurado isipin nun, kinokompetensya ko siya. Pero hindi naman ganun. Ang ang ano ko lang naman nun kasi nga gusto ko maglibang kasi pag nasa trabaho si mister tapos yung mga bata napatulog ko na tapos yung mga gawain ko so wala na akong ginagawa hindi ko kumbaga hindi ako sanay ng gano'n. Gusto ko meron akong pinagkakaabalahan. At yun na nga, nagsimula sa candy, sa gulaman, itong aking tindahan. Inunti-unti ko hanggang sa kung ano yung hinahanap ba ni customer. Tulad dati, may candy ako, so may Yossi ba kayo? So nagtinda tayo ng Yossi. Tapos may naghanap na ng sabon, may naghanap na ng mga panglaba, may naghanap na ng noodles. Basta yung mga pang-araw-araw na kailangan natin kahit tayo mismo, kailangan natin sa araw-araw. Yun, dinepende ko na rin muna yun sa mga pangailangan namin sa bahay. Halimbawa, nag-grocery ako, good for 1 week yung stocks namin. Kaysa itabi ko sa bahay namin, nilalagay ko siya sa tindahan. Tapos, habang tumatagal, yun, napag-aaralan ko kung ano yung mga hinahanap at gusto ni customer. Wait lang, linawin ko lang muna guys, yung tungkol sa sabi ko sa inyo, may tindahan dito na nauna kaysa sa akin. Pero ang tinitinda niya, mga candies at saka mga laruan. Doon siya nakapokus, mga pambata. Kaya naman, yun ang iniwasan ko naman na gayahin sa kanya. Na magtinda ko ng yung mga candies sa pambata, tapos yung mga laruan. Yun naman ang iniwasan ko na itinda para respeto ba. Kasi ang una kamag-anakan ni mister tapos kumari pa niya yung sinasabi ko, yung tinutukoy ko na may tindahan at saka super bait niya. Ang bait niyang kapitbahay. Kaya nung nagtindahan ako, wala naman naging problema, wala naman sa tingin ko naman di naman siya nagalit sa akin or nagtampo kasi nga hindi ko naman ginagaya yung kanyang mga paninda. At dahil nga siguro nakita niya na pinagdaanan na niya yung senaryong nangyayari sa akin ngayon na nagpapaaral ng anak, nagpapalaki ng anak, siguro naintindihan naman niya na kailangan ko rin talaga magtindahan, kailangan kumita at makatulong sa mister ko para
siyempre sa mga pangailangan namin. At alam nyo ba, sa mga kapwa ko nanay dyan, ang sarap sa pakiramdam na meron kang sariling kita. Yung tipong pag may gusto kang bilhin, hindi mo na babawasin or hihingin sa mister mo. Yung bang malaya kang bumili ng gusto mo at iba yung nakaka-proud sa sarili na, ito kaya ako 'to nabili dahil sa diskarte ko, dahil sa raket ko, 'di ba? Ang sarap ng gano'ng pakiramdam. Although yung asawa ko naman ay wala namang problema kami pagdating sa pera kasi alam niyo ba, pagka sumahod yun, lahat pati pati resibo nasa akin. Tapos yung ATM ako yung pinagtatabi niya kaya, suwerte, napakasuwerte ko na rin sa aking asawa kasi gano'n siya, sobrang pinagkakatiwalaan niya ako, lalong-lalo na pagdating sa, pera. At ako naman, dahil sa nawiwili na nga ako magtindahan, yung budget namin for 1 week, ibinibili ko ng mga paninda. Halimbawa, kailangan namin ng noodles, o di-display ko siya dito sa tindahan. Para kung mayroon man kaming kailangan, sa tindahan ko na lang din kukunin. Buti na lang talaga hindi ako magastos. Hindi ako yung tipong bili ng kung ano-ano. Kaya siguro isa rin yun kung bakit napalago namin tong tindahan. Kasi nga kung halimbawa may labis man sa budget na binibigay ng mister, talaga napupunta lahat yun guys sa tindahan. At dahil nga gusto ko yung ginagawa ko, parang mas lalo ako nagiging dedicated. At alam nyo ba, sobrang tuwa ko rin pag ako nakakakuha ng mga free kasi nakakalibre na kami ng gamit, 'di ba? Tulad sa sabon, sa mga tawag dito sa dishwashing, sa mga public conditioner, minsan sa tinapay, sa mga gatas. Merong mga free, talagang minsan pinipili ko talagang pumunta doon sa may mga promo section. Basta yung mga fast moving at hinahanap sa tindahan nyo, yun ang guys, yun ang inyong bibilhin. Pero medyo guilty din ako dyan kasi minsan, 'pag nakita ko maganda yung free, lalo kung may mga baso, tumbler, aba talagang ako'y nawiwiling bumili kahit na minsan hindi naman talaga hinahanap ni customer. Kaya ang nangyayari, pang ano na lang, pang sarili. Pero medyo nabawas-bawasan ko na yung ganong sistema. Lalo ngayon malaki na yung mga anak ko, hindi na sila mahilig sa mga sa mga binibigay kong mga laruan na nakukuha sa mga pinamimili kong mga paninda, hindi na sila mahilig sa gano'n. Kaya naman, ayun, puro tayo paninda na ngayon. Puro pagpapalago, puro pagbili ng mga paninda na kung alin yung mabenta, yun lang talaga yung binibili ko. Pero dati nga yun nga, guilty tayo sa ganyan kasi nga maliit pa yung mga anak ko. Natutuwa lang ako na meron akong binibigay sa kanila. Halimbawa, tulad ng mga tumbler o plato na may mga design na pambata. Ay nako, siguro ang makaka-relate lang nito yung mga pinagsasabi ko ay yung may mga anak dyan na maliliit pa. At ito nga, habang nag-ayos ng paninda, may commercial break, padede ng aking mga babies. May dalawa akong alaga dito guys. Actually, 4 yan, iniwanan sa garahe. Tapos, pinictura ni mister, sabi, kawawa naman, inabando na. Sabi ko sa kanya, iuwi mo dito sa bahay. Yung iba, mga nakapikit pa. Yung iba naman, mulat na. 4 yan, pero alam nyo ba, sobrang nalungkot nga ako kasi dalawa lang yung nabuhay. Yung dalawa nawala. Hindi talaga kinaya. Iba kasi talaga yung alaga ng, syempre, yung totoong nanay. Pero thankful na rin ako kasi at least may dalawa. Sulit din yung pagod ko sa paglilinis, sa pagpapadede. Para talaga silang baby, parang tao. Swerte sa akin yung mga yan, yung dalawang batang yan. Kasi stress reliever ko rin sila guys. Alam nyo ba, yung pagtitindahan ko, hindi lang basta kita yung binibigay nito sa akin. Dahil nga ako ay lumaki sa probinsya, hindi rin ako mahilig makipagkaibigan. Pero dito, nung nagkaroon ako ng tindahan, natuto tayong makipagkaibigan, natuto tayong makikapwa-tao, natuto tayong makipag-usap sa iba't ibang ugali ng tao. So, maganda. Maganda yung naging bahagi ng tindahan sa pagkatao. Nakaka-boost din siya ng confidence. Tapos, marami ka pa makikilalang mga tao na pwedeng
magturo sa'yo ng iba pang mga negosyo tulad ng pagpasok ko sa Avon, ayan. Simula nung nagkaroon ako ng tindahan, syempre, alam naman natin lagi tayo nasa labas, lagi tayong na-expose sa tao, kung sino-sinong tao. So yun, nakapasok din tayo sa Avon at yun, isa pang extra income at talagang syempre natutuwa ako. At marami pang mga opportunity yung nabuksan dahil sa pagsasari-sari store ko. Mas marami pa ako natuklasan sa sarili ko na marami pa pala akong kayang gawin. At alam nyo ba, yung mga ahente ko ngayon, sila yung mismong lumapit sa akin dahil nga may tindahan tayo. Yung ahente ko sa load, sa lahat ng network, ayan, sila yung nagpunta dito kaya nagkaroon tayo ng load. Ahente sa mga sigarilyo, sila din yung nagpunta dito sa akin. Kaya nagkaroon tayo ng sigarilyo na consignment, 'di ba? Malaking bagay 'yon, lalo kung wala kang malaking puhunan. Malaking bagay yung merong nagpapautang at nagtitiwala. At yun naman ang pinakaiingatan ko na wag masira yung tiwala nila sa akin. Basta nakapwesto talaga yung negosyo, maraming nag-o-offer guys. Ako na lang talaga tumatanggi dun sa iba. Tulad nung pag-ice cream, ilang brand na ba ng ice cream yung nag-alok sa akin. Pero lahat yung tinatanggihan ko nga kasi sa tingin ko hindi ako bagay dun sa ganong pagninegosyo. Kumbaga, hindi ko siya feel. Pagka magaan sa loob ko, ginagrab ko kaagad dyan. Itong pagtitindahan ko, ang daming opportunity dumating sa akin na talaga namang ipinagpapasalamat ko guys. Lalong-lalo na yung nakapasok ako sa pag-YouTube. Nasanay tayo kahit papaano. Siguro naman sa mga nakakapanood sa akin, medyo may improvement naman yung pagsasalita natin at saka yung paggawa natin ng video compare sa mga dati ko pa mga video. So, na-improve ko yung sarili ko, yung pagsasalita, yung pag-share, nag-share na ako kahit pa paano ng mga tips ngayon sa pagsasari-sari store. Dati nakikinig lang ako, hindi man ganun kagalingan, pero naitatawid ko na. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Again, thank you for watching. God bless us all. And always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Happy New Year. Ingat tayong lahat guys ha. Ingat kayo sa mga paputok. At saka enjoy. Magsaya lang tayo lahat. At magdasal tayo para sa panibagong taon. Thank you. Bye-bye.